Habang nasa biyahe si Melody, si Apollo naman ay abala at the same time kinakabahan habang nakatingin sa isang papel na naglalaman ng DNA result nila ng mga bata. He is an idiot to not realize that they are his child. Di niya tuloy alam kung matutuloy pa ba ang plano niya knowing na maaaring masakta ng mga anak niya. But the show must go on, right? Business is business. Di niya pwedeng ipasok ang buhay nila sa negosyo. After all, kapag siyang nagwagi, mananatiling sa kanyang kumpanya. Makukuha niya pati mga anak niya. Bakit kasi umalis ang babaeng to 5 years ago? Eh di sana tapos ng problema ko. Sambit ni Apollo sa kanyang isipan. Pagdating ni Melody sa mansyon ni Apollo, kaagad siyang sinalubong ng mga bata. Ngumiti siya kahit labag sa loob niya para maitago sa mga anak niya ang totoong emosyon niya. Ipinaasikaso niya kaagad to kay Manang Gina para makausap niya si Apollo ng masinsinan. Nasaan si Apollo? Tanong niya kay Butler Gior. Nasa kanyang opisina sa second floor, right side. Gusto mo bang samahan kita? Hindi ho, kaya ko na. Salamat po. She stretched her arms dahil pakiramdam niya meron siyang masasampal. Humanda siya. Opisina sa bahay? Pwede pala yun? Dinag siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad nagtungo sa second floor. Walang pahintulot binuksan ang pintuan at automatic na hinanap ng kanyang mga mata ang bulto ni Apollo, ngunit wala to sa lamesa nito. Ano? Natatakot ka ba sa akin kaya ka nagtatago? Lumabas ka! Sigaw niya. Bakit naman ako matatakot? Masyadong malakas ang boses mo. Napatingin siya sa bookshelves na umikot, na tila isang pintuan. Namangha siya sa disenyo nito. Nang mapabaling na kay Apollo ang kanyang paningin, natulala siya sa kung anong itsura nito. Wala tong suot na damit at tanging boxer lamang nagtatakip sa kasalanan nito. Kitang-kita niya ang malapad at makisig na pangangatawan ni Apollo habang di niya maiwasang alisin ang paningin sa gitnang bahagi nito dahil kasalukuyang bumabakat ito. Ang kanyang katawan literal na mukhang isang Greek god. Love what you see? Bakit tumulo na yung laway mo? Bigla ay sambit ni Apollo habang may nakasilay na pagngisi. Dream on! Bakit ako maglalaway? Hindi ka nga umabot sa kalingkingan ng mga sikat na artistang lalaki. Talagang hindi, dahil mas mataas ako sa kanila. By the way, hindi ka ba napagod? Bakit di ka na lang magpahinga? Umupo si Apollo sa sofa at prente siyang tiningnan. Lumapit si Melody kay Apollo at mata sa mata niya tong tinitigan. Anong pumasok sa isip mo at naisipan mong dito kami titira? It wasn't my idea. Your father and our son wants this. Gusto mo bang tanggihan ko sila? Di nakapagsalita si Melody. Kung tumanggi si Apollo, baka nasaktan pa ang damdamin ng mga anak niya. Pero kahit na, dahil bakit di man lang siya nito inabisuhan. Hinayaan pa siyang makauwi sa dati nilang bahay. Talagang inuubos ng lalaking to ang pasensya niya. This is for the meantime at uulitin ko. Anak ko lang sila. Kapag nakausap ko na mga anak ko at napaliwanag ko sa kanilang nangyari 5 years ago, aalis kami kaagad dito. Yun ay kung kaya mo. Tila hindi natatakot na tugon ni Apollo. Kaya ko. Watch me. Halos pabulol niya pang tugon. Kung iniisip mong magkatabi tayo sa kama, managinip ka. Ako sa kwarto mo at ikaw dito. Saka siya lumabas ng opisina. Ano naman kayang sunod niyang gagawin? Baka bukas magulat na lang ako dahil siya na rin ang boss ko. Kinabukasan, matapos yung ihatid sila Lexus at Liven, kaagad ako nagtungo sa kumpanya. Gusto kong simulan ang araw na to na walang halong negatibong emosyon dahil kotang-kota na ako simula pa kahapon. Mabuti na lang maagang umalis ng bahay si Apollo. Well, thank God. Sa ngayon, sa tingin ko, sa opisina ko na lang ako merong katahimikan. Good morning, girls. Pagbati niya sa kanyang mga kaibigan na si Shane at Winston, also known as Wincy dahil isa tong bakla. Good morning, girl. Alam mo na bang chika? Mahinang sambit ni Wincy. Ano na naman yan, Wincy? Umupo siya sa kanyang upuan at biglang napakunot ang kanyang noo na mapansin na wala ang kanyang mga gamit sa kanyang desk. Tiningnan niya sa Shane at Wincy na may halong pagtataka. Nasaan ang mga gamit ko? Lumapit si Shane at Wincy sa kanya, sabay tumingin sa transparent na opisina ng daddy niya. Alam mo bang bago ng boss natin? Tanong ni Shane. Bago? Paanong bago? Daddy ko ang boss natin, kaya anong sinasabi ninyo? Yun nga ang nakakapagtaka. Anak ka ni Mr. Abirin pero hindi mo yata alam ang nangyayari, sambit ni Wednesday. At yung gamit mo nandun sa loob dahil ikaw na ang Miss Melody.
Pinapatawag ka ni Mr. Luxerio, the new president of Aberin's company? Bigla ay napatingin siya kay Silva, ang sekretarya ng daddy niya. Napangisi siya habang umiiling. No, no way. Mali lang siya ng dinig. No fucking way. Mabilis siyang tumayo, naglakad patungo sa loob ng opisina. Ay, ano nangyari kay Melody? Bulong ni Shane. Parang galit siya, like a tiger. Roar! Samit naman ni Wincy at kapwa nagtawanan ng dalawa. Walang kaabog-abog na binuksan ni Melody ang pintuan ng opisina nito at nakita niya si Apollo, prenteng nakaupo sa upuan ng daddy niya habang may binabasang dokumento. Kagad siyang lumapit dahil pakiramdam niya, binabaliwala ng lalaki ang kanyang presensya. What the heck are you doing here? Halos pasigaw niyang tanong. Simpleng nag-angat ng tingin si Apollo. Ganyan mo ba kinakausap ang boss mo? Where is the respect and professionalism? Tanong nito. Tinaas niya ang kaliwang kilay niya. Anong boss? Are you really kidding me? Binili ko yung 80% shares ni Dad. He let me handle his company kaya from now on, ako na ang president ng Aberin's company and your boss too. Ngumiti si Melody na para bang di makapaniwala sa narinig. Paanong basta na lang binenta ni Daddy ang shares niya sa lalaking to? Ano bang plano ng daddy niya? Hindi pa ba sapat na ikinasal sila? Na magkasama na sila sa bahay? Kailangan ba pati sa trabaho? Oh gosh, masisiraan na yata ako ng ulo. Look, kung isa to sa mga pakulo mo, please stop dahil hindi nakakatuwa. Parang nagtitimpi niya pang sambit. Gustuhin mo man o hindi, ako ang magiging bagong presidente at ikaw ang aking magiging katulong? Nalaki ang mga mata. I'm a landscape architect, tapos gagawin mo lang akong assistant? Talagang gustong-gusto mo akong ginagalit, no? Wala na siyang pakialam kung umabot pa sa labas ang boses niya at marinig ng kanilang team. Biglang nagbagong emosyon na nakabalatay sa mukha ni Apollo. Seryoso at masama ang tingin sa kanya. Ngayon niya lang napansin na simula kanina hindi ito ngumisi o kahit gumiti man lang para asarin siya. He seems another person. Hindi ko hinahalo ang personal kong buhay sa trabaho. Dito, ikaw ang assistant ko. Walang dapat makaalam na kasal tayo dahil makakasira yun sa trabaho. Ngayon, kung ayaw mong makasama ako, you can quit, Miss Aberin. At muling humarap si Apollo sa dokumentong nasa harapan nito. Napakuyom siya ng kamao. Ayaw niya rin naman malaman ng mga katrabaho niya na ikinasal siya sa lalaking tila isang baliw. Pabago-bago ng ugali. No, hindi ako aalis. You can be the boss and I can be your assistant, but with limits. Gagawin ko kung ano pa rin ang trabaho ko pagdating sa project? Sure. Pero wag kang gagawa ng problemang hindi mo kayang solusyonan, just like what you did 5 years ago. Sambit nito nang hindi man lang siya sinulyapan. She bit her lower lips. Talagang ito pa ang pinang-alala sa kanya ng lalaki. Hinanap niya ang kanyang lamesa at doon niya nakita, nakaayos na ang kanyang gamit at sandamakmak na papeles sa kanyang lamesa. Nang tinignan niya ito, kopya ito ng bagong rules and regulations. Una, bawal ang late. 30 minutes before work time dapat narito na. Pangalawa, focus on your work. Huwag makikipag-chismisan kung di pa tapos ang trabaho. Pangatlo, obey first before you complain. Pang-apat, strictly no love relationship. Napawaw na lamang siya dahil sa mga nabasa. Is this the new policy? Talagang nakakamangha. Hindi ka panipaniwala ang mga walang kwenta nitong rules lalo ng pinakahuli. Mukhang nakalimutan ng lalaking to na sila ang unang lumabag dahil kasal sila. Napaisip siya. Kung tutuusin, kasal lang sila pero walang feelings, walang namamagitan sa kanila. Right. Make me coffee, Miss Aberin. Utos nito sa malalim na boses. Napaturo si Melody sa kanyang sarili. Ako? Ipagtitimpla kita ng kape? Para bang natatawa niyang tanong. You heard me right, Miss Aberin. Do I need to repeat myself? You are my assistant. Kung hindi mo kaya, just quit. Para bang nangiinis na ito. Oo na po, magtitimpla na, sigaw niyang tugon. No sugar. Puisit, bulong niya. Sunod-sunod na utos ang natanggap ni Melody mula kay Apollo. Halos hindi niya namalayan lunch hour na pala, pero hindi pa siya tapos sa pag-compile ng file mula kay Mr. Sanford na siyang isa sa pinaka-importanting kliyente ng kumpanya. Di pala ganun kadaling maging assistant. Mula sa file room, napasilip siya sa opisina ni Apollo.
Busy to sa kanyang cellphone, tila nakikipagkwentuhan pa. Pero kapag pumapasok na siya, nag-iiba ang aura nito. Tumayo ito at tumingin sa kanya. Are you done? Tanong nito habang sinusuot ang coat. Paano ko matatapos kung ang dami-dami mo laging utos? Bulong niya. Halos hindi niya na maharap ang iba pang trabaho. May sinasabi ka, Miss Aberin? Ha? Wala po. Ang sabi ko po, hindi pa po ako tapos. Lunch na nga eh. Bulong niya pa sa dulo. Iwan mo na yan, aalis tayo. May imimit tayong bagong kliyente. O tapos, para bang pilosopo niyang tanong. What do you mean by then? You are my assistant at kapag sinabi kong tayo, means kasama ka. Are you not aware of that? Masungit pang tanong nito. Gusto niyang tuhurin muli ang kasalanan ng lalaki dahil sa pagtrato nito sa kanya, pero mas pinili na lamang niyang manahimik at sumunod sa gusto nito. Nagpunta sila sa isang malaking bahay. Ito ang unang beses na nakipag-meeting si Melody sa mismong bahay ng kliyente. Hindi siya nakapaghanda para doon. Ramdam na niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. She looked at her wristwatch. It's 1 p.m. Hinihiling niya lang niyang sana mabilis matapos ang meeting para makakain na siya o sana man lang alukin silang kumain. Maupo muna kayo, Mr. Luxerio. Meron lamang pong kausap si Mr. Bendia. Tila ba malanding sambit ng babaeng halos kita na ang dibdib dahil sa sadyang pagpapalabas ng cleavage nito. Napairap si Melody na makita niyang dumuos-dos ang daliri ng babae sa balikat ni Apollo bago pa ito makaupo. Padabog niyang inilapag ang dalang folder at saka pinabalot ng tingin sa paligid. The design was great and unique kahit ang kombinasyon ng kulay maganda sa paningin. What do you want? Coffee or juice? Tanong muli ng babae. Juice with sandwich please? Mabilis niyang sagot. Walang sandwich dito eh. Anong meron? Juice lang? Napansin niya ang pagtitig sa kanya ng dalawang kasama at nagkibit balikat siya. Juice na lang din, tugon ni Apollo. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito na para siyang nakagawa ng mali. Sa nagugutom na siya. Inalok na sila kaya naman sasamantalahin na dapat. She don't care at all kung anong tingin sa kanya nito. Just wanna make it clear to you. Pumunta tayo dito para sa meeting, hindi para kumain ka. Mariin nitong paalala. Peke siyang umiti at saka tumango. Konting pasensya pa ang kailangan niya bago matapos ang araw na to. Dumating ang isang lalaki nasa 50s na ang edad. Kapwa sila tumayo at nakipagkamay dito. Hinayaan lamang niyang mag-usap ang dalawa habang siya ay nagtitake notes sa mga pinag-uusapan nito. May tatayo palang bagong hotel si Mr. Bendia at gusto niyang si Apollo ang bahalang magplano ng buong project. Well, malaking project nga ito at malaking pera ang papasok sa company nila. May maganda rin tong maidudulot ang Apollo na to. Alam mo Apollo, matagal na kitang kilala. Ilang beses na tayong nagkita pero ngayon ko lang napansin ang suot mong singsing. Nakangising sambit ng matanda. Bigla napaangat ng tingin si Melody kay Apollo at kasalukuyan na tong nakatitig sa kanya. Mabilis niyang tinago ang kaliwang kamay para maitagong kaparehas sa singsing. Kinasal ka na pala? Tanong muli ng matanda. Well, honestly, Mr. Bendia, it is a rush wedding. Hindi ko na ipinaalam pa sa media dahil ayoko na pagpiestahan nilang buhay ko. Nakangitiring tugon ni Apollo. Wow, and who is this lucky woman? Gusto niyang maubo nang sabihin itong lucky woman. Para namang swerte talaga siya ay puro nga kamalasan at sama ng loob ang nararamdaman niya. She is busy at masyado maingay ang babaeng yun. Walang prenong bibig kaya mas okay nga kung hindi ko siya kasama. Pinanlakihan niya ng mga mata si Apollo. Ipahiya raw ba siya ng ganon? Kahit di nito sinabi ang pangalan niya, siya naman talagang tinutukoy nito. That's married life, Apollo. Ipapakilala pa naman sana kita sa unika-iha ko pero malabo na yatang mangyari. But hopefully makilala mo pa rin siya. Sa pandinig ni Melody, malanding boses ang ginamit ni Apollo. How dare he flirt in that way habang kasama siya? Ang sarap talagang tuhurin ng lalaking to. Iniisip niya palang nasasatisfy na siya. Wow lang talaga. Miss Melody? Natauhan siya nang marinig ang boses ni Apollo. Nakatayo na ang mga ito at handa na silang umalis. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang mga folder. Nagpasalamat siya kay Mr. Bendia at saka sumunod sa paglabas ni Apollo. Hopefully, makilala ko pa rin siya. Bulong niya na tila ginagaya ang boses ni Apollo.
Biglang huminto si Apollo at tumama ang noo niya sa likod nito. Ouch! Are you out of the world? Para na namang may reglang tanong ni Apollo. Bakit kasi tumigil ka? Para kung sa pag-untog ko sa'yo natumba ako. Tapos nabaldag ako. Tapos nahimatay ako. Tapos nawalan ako ng alaala, di kawawa ang mga anak ko? Napakaingay mo talaga, grabe. Kung alam ko lang na ganyan ka, sana. Sana ano? Napabuntong hininga si Apollo. Di sana hindi na kita sinama. You're unbelievable. At nagpatuloy na mulitong maglakad patungo sa kotse. Di nila alam, pinapanood pa rin sila ng matanda habang patungo sila sa kotse. Nakangiti ito habang umiiling. Nasa tabi ang sekretarya. Siya yung babaeng pinakasalan ni Apollo, and yet he had no guts para ipakilala siya. Poor woman. Sigurado po ba kayo, Mr. Buendia? Hindi makapaniwalang tanong ng sekretary nito. Yes. Just look at their wedding ring. Napatingin naman ng babae. She can't believe na kasal na ang isa sa pinakabagong milyonaryo sa Asia. OMG, it's gonna be a great news. I need to tell about this to my friends. Sambit ng babae sa kanyang isip hanggang hindi na niya natanaw ang dalawa. Papasok na rin sana si Melody sa kotse, ngunit para bang naramdaman niya ang pagdilim ng paningin niya. Pinilig niya pa ang kanyang ulo upang ayusin ang paningin niya pero nanatili pa rin unti-unting dumidilim ang paningin niya. Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa sumakay? Tanong ni Apollo, ngunit hindi kay Melody siya nakatingin kung hindi sa cellphone niya. Napansin niyang hindi ito nagsalita kaya't sinilip niya ito at nakita niya. Nakatayo lamang ito at nakahawak sa ibabaw ng kotse. Mabilis siyang lumabas na mapansin na namumutla ito. What's happening to you? Sakto naman pagbagsak nito sa kanyang bisig habang wala na itong malay. What the heck? Hey Melody! Wake up! Damn it! Binuhat niya ito papasok ng kotse. Ano ba kasing nangyari, Apollo? Grabe, kahit ako man hindi mag-umagahan at tanghalian, talagang mahihilo ko sa gutom. Walang prenong sambit ni Epi. I didn't know na hindi pa siya kumakain, okay? Don't scold and shout at me. Alam ko naman ang mali ko eh. Pero may mali rin siya dahil hindi ko naman sinabing hindi siya kumain. How would I know kung gutom na pala siya? Damn it! Di niya alam ang gagawin kanina kaya diniretso na nang dalhin si Melody sa ospital. Nang sabihin ng doktor na dahil to sa stress at marahil hindi pa kumakain, naalala niya bigla ang pagingin nito ng sandwich sa mansyon ni Mr. Buendia. Masyado siyang naging abala sa trabaho kanina. Ang daming files na kailangan ayusin. May mga halaga ng perang nailabas ang kailangan siguraduhing tumugma sa bawat project ng kumpanya ni Mr. Aberin. Ayaw niya ng aberya. Ang gusto niya, pulido ang trabaho dahil ayaw niyang dumating sa punto na sa kanya isisisi ang lahat sakaling noon pa man ay may nangyayari ng aberya na hindi niya alam. Kaya pati si Melody nadamay dahil sa dami nga ng utos niya. Bumawi ka sa kanya. Kapag nagising na siya, ayayin mo siyang mag-dinner sa labas. Total wala naman na kayong trabaho sa gabi. Suggestion pa ni Epifanio. No, that's not gonna happen. Kailangan ko mag-overtime dahil may mga kailangan pa akong ayusin sa trabaho. Napangisi si Epifanio. Trabaho? Dude, ipapaalala ko lang sa'yo, kasal ka na at pamilyado kang tao. You should prioritize them first. Umiling si Apollo. You know the reason why I marry her. At tumayo ito at saka nagtungo sa kwarto kung saan naroon si Melody. Nagising si Melody na nahihilo pa ng bahagya. Nanunuyot ang kanyang lalamunan. Inalala niya ang nangyari and she remembered what happened. She fainted earlier. Pinalibot ang kanyang paningin at doon niya napansin na nasa puting kwarto siya. That smell. Alam niya ang amoy na yon. Amoy gamot. She hates that smell. Pakiramdam niya hindi siya makahinga ng maayos. Unti-unti niyang tinanggal ang botones malapit sa kanyang leeg dahil pakiramdam niya nasasakal siya. Unti-unting bumabalik ang alaala niya mula sa masalimuot niyang nakaraan. Marahas niyang tinanggal ang nakatusok sa kanyang balat. She wants to scream the word help, but nothing comes out of her mouth. Maingat siyang bumaba mula sa kama at naglakad kahit paunti-unti, patungo sa pintuan para lang makaalis siya sa kwartong to. She can't take it anymore. Hindi pa siya nakakalayo sa kama at ramdam niya ang panginig ng tuhod niya, kaya alam niya rin na maaaring bumagsak anumang oras. She started crying. Natatakot siya. Wala na isang taong naroon para tulungan siya just like before. Hinihiling niyang sana naririto ang daddy niya. Bakit tumayo ka na? Napatingin siya sa pintuan.
Naroon na nag-iisang lalaking hindi niya inaasahan. Nakakunot ang noo at tila galit na naman ang kulay abong mga mata. Hindi na siya nakapag-isip pa, ang gusto lang niya ay makaalis dito, kaya kahit galit siya sa lalaki, pinagsawalang bahala niya na yon. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Apollo, niyakap to ng mahigpit habang humahagulhol siya ng iyak. Take me out of here, please, I'm begging. I'm scared, please Apollo. Sandaling nabigla si Apollo dahil sa nangyari. He can't move. Narinig niyang humahagulhol si Melody habang umiiyak and he hates it. Nasasaktan siya dahil ramdam niya kung anumang dahilan nito. Kumiwalay siya sa pagkakayakap dito. Kaagad tinignan ang mukha nito. Namumula ang mga mata nito at namumutla. Mabilis na itong binuhat palabas ng ospital. Kaagad naman ay yumakap sa kanya si Melody at nagtago sa kanyang bisig. Mahigpit ang paghawak ni Melody sa mga braso ni Apollo. Pinagdarasal niya na sana sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, wala na siya sa lugar na yon. Napanganga at tulala naman si Epifanio sa nasaksihan at hindi makapagsalita. Ikaw na bahala sa bill. Bilin ni Apollo sa kaibigan at tulala pa rin tong tumango. Sinakay ni Apollo si Melody sa passenger seat, ngunit nanatiling nakayakap to sa kanya. Hey, open your eyes, Melody. Nakalabas na tayo, okay? Calm down. Ngunit patuloy pa rin tong umiiyak. Wala siyang magawa, hindi niya alam ang dahilan. Kung may masakit ba rito o sadyang may trauma to sa ospital, he can't tell, dahil wala naman siyang alam sa asawa. Tumagal sila sa posisyong nakakandong si Melody sa kanya habang tulog ito. Wala siyang ibang ginawa kundi hiwain ang buhok nito. Kahit nangangalay na siya ay hindi niya yon alintana. Doon niya nakuhang pagmasdan na napakaamong mukha nito habang natutulog. Namamangha siya sa napakahabang pilikmata nito na kahit natuyuan ng luha, nananatili pa rin ang pinantik nito paitaas. Dito niya nakita ang mga mata ng kambal nilang anak, pero ang kulay sa kanya nakuha. Matangos ang ilong at malit lamang ang labi nito na may natural na kulay pula. Bakit ka ba kasi nawala 5 years ago? Do you know what you did then, Mrs. Luxerio? Tanong ni Apollo sa kanyang isipan, tsaka napangiti dahil sa itinawag niya rito. Nagulat muli si Apollo nang biglang gumising si Melody at kaagad na nagpalingalinga sa paligid. Na makita nitong wala na sila sa ospital, kaagad tong kumalma. Tumingin si Melody kay Apollo at kung anong posisyon nila. Nanlaki ang mga mata ni Melody at napatili, tsaka mabilis umalis sa kandungan nito. Sumama tuloy ang mukha ni Apollo, saka in-stretch ang braso, habang si Melody hiyang-hiya pa rin sa nangyari at inakto niya. Ang takot ni Melody. Para siyang bata.